Magandang umaga sa bawat isa. Magandang umaga din naman. Good morning. Good morning. Happy Sunday. Happy day. Happy life. Praise the Lord. Today is Sunday, February 1. February. Month of love. And we're here to worship the Lord, to hear the Word of God, at purihin ang Panginoon na bilis ng araw. Ano po? Bilis ng araw. Okay lang po ba kayo? Parang, pakitignan yung katabi mo, bakit masaya ka ba? Pakisabi, masaya ka ba? Sabi mo sa kanya, masaya ako, nakatabi kita. Ayan. Smile! When we smile, the atmosphere changes. Because God smiles with us. Nakangiti ang Diyos sa atin. Bakit nakangiti ang Diyos sa atin? Because we were redeemed. Tayo ay Kanyang tinubos. Tayo ay Kanyang pinatawad. Amen? Tayo po ay Kanyang minamahal. Kaya ang Diyos nakangiti po sa atin. Ganda ng presentation ng ating communion, and I am so amazed kasi malalim ang pag-aaral noon. Ano po? Na it is the power of the blood of Jesus covering us. And the result of that, mga kapatid, tayo po ay mabuhay para sa Kanya. Po, maging totoo tayo sa Panginoon. Maglingkod tayo sa Kanya ng matuwid, ng malinis, mabuhay tayo sa Kanya. At tayo po ay makipag-isa sa Kanya. Align natin yung puso natin, yung kaisipan natin, sapagkat ang Diyos ay nagmamahal po sa atin. Amen? Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal ng Diyos, tayo po ay namumuhay sa panahong ito, sa isang itinakdang panahon. We are in this prophetic season where God is aligning His people in agreement and partnership with Him. Ito yung ating panahon. Yung itinakdang taon natin na talagang nais ng Panginoon na ang puso natin naka-align sa Kanya. Na mahalin natin ang Diyos ng ating buong puso, ng ating buong kaluluwa, ng ating buong kaisipan, ng ating buong kalakasan. Nakaayon sa Kanya ang puso natin, ang kaisipan natin. Na kapag nakaayon sa Panginoon, ang iyong puso, ang iyong kalooban, ang iyong buhay, makukuha mo yung Kanyang pagsang-ayon, yung approval. Because we aligned with Him. And therefore, because of that, we believe na ang taon nating ito na 2026 ay we declare in this church na this is the year of our divine alignment and partnership with God. And the Bible says, whatever you decree, whatever you declare, it shall be established in your life. Kaya napakahalaga na dinideclare po natin yung kalooban ng Diyos na maitatag sa buhay natin, ma-establish sa ating buhay yung kalooban ng Panginoon, na ikaw ay nasa gitna lamang ng kalooban ng Diyos, na nasa sentro ka ng kalooban ng Panginoon. And we believe that this year is about walking in strategic alignment with God. Ito yung paglakad po natin sa isang estratehiya ng pag-ayon sa kalooban ng Diyos. At ng bawat isa, upang marilis po, mahayag yung kapangyarihan ng Diyos, yung kapuspusan ng Diyos, yung pagpapala ng Panginoon na hindi kayang malirip ng kaisipan. May pagpapala, may biyaya ang Diyos sa iyo na maaaring hindi pa sumagi sa iyong kaisipan. Hindi mo pa narinig, pero inihanda ito ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Amen? Pwede bang purihin ng bawat nagmamahal sa Diyos ang Panginoon? Praise the Lord. Kaya po, sa panahon po natin na we live in this world of individuality, na parang nagiging sikat ng isang tao kasi siya ay talagang mag-isa siya. No? Kaya sa panahon po natin, maraming sikat na tao dahil nag-isa siya talagang ginawa niya yon on his own, on her way alone. Diba? May mga sikat na tao sa panahon ngayon. But alam niyo po, sa church, mabuti po yon na may mga taong umaangat ang buhay,
nagiging sikat, nakikilala sa bansa natin. No po, mabuti po yon. But when we talk about the church setting, when it comes to the church, the supernatural work of God reveals in the power of agreement. Ang kapangyarihan ng Diyos, ang makapangyarihang pagkilos ng Diyos ay nahayag sa pagkakaisa, sa pagkakasundo. Ngayong umaga, mga kapatid, ang banal na Espiritu ay nagre-restore sa atin. Tinatawag tayo, ang bawat isa, ng banal na Espiritu sa isang kingdom principle. And that is the power of agreement. The Holy Spirit is restoring a forgotten kingdom principle. Ano ito? Yung kapangyarihan ng pagkakasundo. Kapangyarihan ng pagkakaisa. Ito po yung message po natin ngayong umaga. The power of agreement. Kasi po pwedeng ang iba sa inyo, nakalimutan nyo na ito. Wala na kayong prayer partner. O kung magkita man kayo, hindi na ganoon karubdob o kaalab yung pagkakaisa sa panalangin. Ngayong umaga, mga kapatid, tuturuan ka ng Panginoon. Ipapaalam muli sa iyo ng Panginoon ang kapangyarihan ng pakikipagkaisa. Ang kapangyarihan ng pakikipagkasundo or the power of agreement. Agreement is not optional. Hindi optional sa church ang agreement. Kahit na mga taong naging sikat, naging nakilala sa kasaysayan, no po? Bago sila nakilala, nagkaroon muna ng tinatawag na pakikipagkaisa. Merong tinatawag na agreement. And agreement is not optional. Agreement is how heaven invades earth. Ang pakikipagkaisa o pakikipagkasundo ay ito ay kung papaanong ang langit, ang kaharian ng Diyos, sinasakop niya ang mundo. Because we are the extension of God's kingdom. And today, the big idea, the central truth na nais kong ipahayag po sa inyo ay ito. When we come into divine alignment with God and agree in partnership with one another, we activate heavenly authority. Take note of this. Kapag tayo po ay mayroong tinatawag na banal na pag-ayon o pagkakaisa sa Diyos, at tayo po ay nakikipagkasundo, nag-a-agree tayo sa bawat isa, ina-activate po natin. Ano ibig sabihin nito? Pinapagana po natin yung authority ng Diyos sa buhay natin. Pinapakilos po natin sa buhay po natin ang kapangyarihan ng Diyos. Binubuksan po natin ang breakthrough. Ina-unlock po natin. O nabubuksan po sa atin yung pagtatagumpay, yung pagsulong, yung pag-unlad ng buhay. At nararanasan natin yung tinatawag na manifest presence of God like never before. The presence of God na pwede mong maranasan na hindi mo nararanasan noon. And that's why we declare that this year is our prophetic season. Itinakdang panahon na may gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Pakisabi sa katabi mo, may gagawin ng Diyos sa iyong buhay. May gagawin ng Diyos sa iyong buhay. And that's why the Holy Spirit is calling us to stop walking alone. Sabi ng Banal na Espiritu, huwag kang maging mapag-isa. Huwag kang lumayo. You must enter into a divine partnership with Him. Tayo po ay pumasok sa isang banal na ugnayan sa Kanya. Pakikipag-isa sa Panginoon at maging sa bawat isa ang tagumpay natin na sa pagkakaisa. Hindi tayo pwedeng ma-divide. Hindi po tayo pwedeng magkaroon ng tinatawag na separation sa bawat isa because we are a one body. We are the body of Christ. And we need to be connected, to be in agreement with one another in faith, in prayer, and in purpose. Magkaisa tayo sa panalangin. Magkaisa tayo sa pananampalataya. Magkaisa tayo sa layunin. And of course, lahat tayo ang gusto natin sa buhay natin, di ba? Maging maganda ang buhay natin. Right? Pagpalain ang buhay natin. Tama po? Magtagumpay ang buhay natin.
Amen? Sumulong po tayo. Hindi umatras. Magpatuloy. At maranasan natin ang pagkilos ng Panginoon. That's why, for where there is agreement, divine alignment is established. Kapag mayroong banal na pagkakasundo o pagkakaisa, yung banal na pag-ayon ay naitatatag. And God releases miracles. Hinahayag ng Diyos yung himala. Hinahayag ng Diyos yung provision, yung pagtugon sa pangailangan. And merong harvest. Kaya nga sa Book of Acts, makita mo, because they were united in prayer, they were united and they were in agreement in one faith, one prayer, one purpose. Merong miracles. Dumadaloy sa kanilang kapangyarihan ng Panginoon at yung pagtugon ng Diyos at yung maraming tao naliligtas kasi merong pagkakaisa. Today, our text is in Matthew 18, verse 19 to 20. And I know most of you, alam nyo to, but I want you to go deeper to have this understanding, to have this revelation of the Word of God, of what Jesus said. And this is it. Jesus said, again. Take note of the word, again. Sabi niya, muli. Sinasabi ko sa inyo. Bakit niya sinasabi ito, muli o again? Kasi somehow, nakalimutan ito ng mga alagad. At ito sinasabi niya muli sa kanyang church. Sa bawat isa, muli, sinasabi ko sa iya, again. Inuulit ng Panginoon ang kanyang salita. Pinapaalala niya muli ang kanyang salita, pinapaunawa niya muli ang kahalagahan ng kanyang salita tungkol sa pagkakaisa. He said this word, again, I say to you that if two of you agree on earth about anything they ask, kung mayroon sa inyo, dalawa, na magkakasundo sa anumang bagay na kanilang hihingin, it says, it will be done for them by my Father in heaven. And Jesus said, for where two or three are gathered in my name, in His name, in the name of Jesus, in the name of Yeshua, of our Yesu, of our Yahweh, where two or three are gathered in my name, He said, I am. That is the name of the Lord. I am. The self-existent one. He said, I am. I am there in the midst of them. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Can we give Him that praise? He said, I am. It is His word. It is His sovereign authority saying, I am. Ako ay naroon sa kanila. Ako ay kasama nila. Ako ay nasa gitna nila. You see, this principle is timeless. And in this prophetic year, it carries extraordinary significance. Napakahalaga po nitong salita ng Panginoon. He said, again, I say to you. You see, agreement is not just about saying yes. Hindi, kapag ikaw nag-agree, hindi lamang nito sinasabi na, oo, o tumatango ka. It is alignment of hearts, mga kapatid. Ito ay pag-ayon ng puso. Pagsang-ayon ng puso. Pakikisa ng puso ng pananampalataya at ng layunin sa kalooban ng Diyos. Hindi ka lang tumatango. Pagka sinabing, nag-agree ka ba? Hindi ka lang sabing amen or nodding your head telling us na, oo, sangayon ako. Hindi lamang yung outward reaction mo, kundi yung inward reaction mo. Amen? Yung puso mo, yung pananampalataya mo, yung layunin mo, nakikiisa ka sa kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. You see, agreement activates heaven. Kapag mayroong pagkakaisa, gumagana ang pagkilos ng langit. Gumagalaw ang Panginoon. Kumikilos ang banal na Espiritu. Kapag mayroong agreement, may pagkakaisa. Alam niyo po mga kapatid, maraming mga mananampalataya na miss nila yung breakthrough sa buhay nila. Patuloy na lumilipas ang panahon, ng taon, nalalampasan sila ng pagtatagumpay.
Nalalampasan ng iba ng pagpapala ng Diyos. Nalalampasan ng iba ng pagkilos ng Panginoon at paulit-ulit na lang ang buhay nila na para bang nasa wilderness. Remember the children of Israel in the wilderness? For 40 years, paikot-ikot lang sila. Walang direksyon ng buhay. Ganyan ang maraming tao sa panahon natin. At maging sa church, no? Paikot-ikot lang ang buhay ng tao na miss nila ang pagkilos ng Panginoon. Why? Because they try to walk alone. In other words, sila'y kumikilos sa kanilang sariling kalooban, sa kanilang sariling kaisipan, sa kanilang sariling kalakasan. Kaya nga po, tinuro natin nung last Sunday na dapat nakatuon tayo sa Panginoon na ang pag-ibig natin nasa Kanya. Buong puso, nakaayon tayo sa Kanya. Buong kaluluwa natin, buong kaisipan natin, buong kalakasan natin, upang ang puso niya maging puso natin. Ang kaisipan niya maging kaisipan natin. Ang kalakasan niya maging kalakasan natin. At ito yung lagi natin sinasabi. Pero may mga anak ng Diyos na namimiss nila yung breakthrough. Namimiss nila yung pagkilos ng Panginoon. Bakit? Kasi naka-align sila sa kanilang sariling kalooban. Ini-ignore nila yung authority. Winawalang bahala nila yung authority na nanggagaling sa pagkikipag-isa. Kaya tayo po, ang church, reflection ng ating bansa. Bakit ang bansa natin is still divided? Bakit ang pamahalaan natin divided? Bakit? Kasi ang mga tao, ang mga anak ng Diyos sa iglesia, divided din. Tandaan natin, ang reflection ng bansa, ito ay ang templo. In the Bible, kapag ang templo ng Diyos, ang mga anak ng Diyos, sila ay united, nagkakaisa sa Panginoon, very strong ang bansa. Pero pagka hindi united ang mga anak ng Diyos, divided ang bansa. Kaya whether we like it or not, meron tayong contribution sa bansa natin. Meron tayong pananagutan sa nangyayari. Kapag tumigil tayo makipagkaisa, makipagkasundo sa Diyos at sa bawat isa. So the question this morning is this: handa ka ba na i-align mo yung puso mo at ang iyong layunin? I-align mo yung puso mo sa Panginoon, magkaroon tayo ng pagkakaisa ng layunin, magkaroon tayo ng tinatawag na prayer of agreement upang ang Diyos kumilos sa ating buhay. So God can manifest His power in your life. Handa na ba kayo? Pagkasabi sa katabi mo, handa ka na ba? Are you willing? Handa ka ba? No? It is one thing to hear the word. It's another thing to apply it. Isagawa natin. Today, we will discover the power of agreement. Didiscover natin ito at paano ito magkakaroon ng transformation sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating church. The big question this morning is this: how does the power of agreement release God's power in prayer? Paano ang kapangyarihan ng pagkakasundo, pagkakaisa, ay naghahayag ng kapangyarihan ng Diyos? Paano ito? First, the power of agreement builds spiritual authority. Tandaan po natin ito, mga kapatid. Ang kapangyarihan ng pakipagkaisa ay nagtatatag, nag-establish, nag-build up ng spiritual authority sa buhay mo, sa ministry mo, sa pamilya mo. Take note, kapag ang mag-asawa, very strong. They have that power of agreement. Strong ang pamilya. Pero kapag divided din ang pamilya. And the family is the reflection of the church is the reflection of the nation. And we need to be in this agreement to understand the power of agreement that builds spiritual authority in our lives. We need to understand this. In Matthew chapter 18, verse 19, first sentence, it says, Jesus said, sinabi ng Panginoon, ang sinabi ng Panginoon, authority sa buhay natin. Kaya sinabi niya again, and He said the word, I say to you. It is personal. It is not general.
It is a personal word of Jesus for you, for me. Matthew 18, verse 19 is a personal word of Jesus. Not just for His disciples, but for every disciple in this church. For every believer in this church. This is His personal word for you. I say to you that if two of you agree on earth about anything they ask, the phrase, if two of you agree on earth about anything they ask, does not mean na kapag ang bawat isa sa inyo nagkaisa, lahat ng panalangin sasagutin agad. Hindi po ganon. We need to understand the depth of His word, yung lalim ng kanyang salita. The phrase, if two of you agree on earth about anything they ask, speaks of spiritual alignment, unified faith, and heaven-backed agreement under Christ's authority. Ito po yun, mga kapatid. Yung sinabi ni Jesus, if two of you agree, ibig sabihin, kinakailangan kayo merong spiritual alignment. Kinakailangan umaayon kayo. Kinakailangan nagkakaisa sa pananampalataya. Kailangan isa kayo sa isip, sa puso, sa panalita, sa authority ni Jesus. The Lord Jesus said, if two of you agree. Now listen carefully, mga kapatid. The word agree in Greek is symphoneo. Doon po galing yung salitang symphony, di ba? Symphony, yung pagkakaisa. Doon natin nakuha yung English word na symphony. It means to sound together, to be in harmony. Na yung boses, yung tinig, merong harmony, may pagkakaisa. Di ba? Di ba sa choir, hindi po pwedeng sa choir sa kumakanta lahat, hindi po pwedeng isa pag ganun yung boses. O yung isa naman pakaliwa yung boses. O yung isa patalikod yung boses. Hindi po. Kaya pag ako sumasama sa choir, mahina lang yung boses ko. Kasi nakokontrol ko. So we need to be together. To be in harmony. In other words, to be in full alignment. Meron kang buong pag-ayon, pakikipagkaisa. This is not casual agreement. Hindi lang siya yung nakipag-isa lang o nakipagkasundo lang, but spiritual harmony of hearts. Spiritual na pakikipag-isa ng puso. Kaya nga, yung puso mo, reflection ng puso ng Diyos. Nakaisa natin ng Diyos. Na ang puso ng Diyos maging puso natin. Yung motive ni Lord maging motive natin. At yung panalangin natin naka-align sa Kanya. In biblical terms, mga kapatid, ganito yan. Agreement is spiritual alignment of hearts. Ang pakikipag-isa, pakikipagkasundo ay spiritual na pag-a-align ng puso natin. Ng pagkakaisa natin. Sa church dapat isang puso natin. Ang puso natin, puso ni Lord. Ang kaisipan natin, kaisipan ni Lord. Ang pananampalataya natin, yun ang pananampalataya ng Panginoon. Agreement is harmony of faith, not just shared opinion. Pagkakaisa ng pananampalataya. Hindi lamang na sinishare mo lang yung opinion mo. No, hindi. It is much deeper. Harmony. Pagkakaisa ng pananampalataya. It is about unified expectation based on God's will and His Word. Unified. Sama-samang inaasahan natin, sama-sama tayong umaasa sa kalooban ng Diyos at sa salita ng Panginoon. Agreement is oneness of confession. Yun yung agreement. Isa lang yung sinasabi natin. Isa lang yung tinataas natin. Kaya remember in Genesis chapter 11, nung nakita ng Diyos ang tao na lumilikha sila ng Tower of Babel at sinabi ng Panginoon, isa sila sa kanilang sinasabi, isa yung kanilang lingwahe, isa yung kanilang kaisipan, isa yung kanilang layunin. At kapag nagkaisa sila, yung kanilang layunin,
mangyayari. That's why ang Diyos bumaba sa kanila. Kasi yung purpose nila, yung pagkakaisa nila, ay hindi kalooban ng Diyos. Ano ginawa ng Panginoon? Binago nila ang kanilang lingwahe. Binago ni Lord ang kanilang lingwahe. Nag-iba-iba na sila ng kanilang salita. Nagkawatak-watak na sila. At in the New Testament, naulit lamang yung spirit of unity in the book of Acts. When they were united in prayer, united in faith, united in purpose, and then suddenly the Holy Spirit came. And then they were all filled with the Holy Spirit. And they were all empowered by the Holy Spirit to speak in other tongues. Yung lingwahe nila, karoon sila ng isang lingwahe. And that is the language of the Holy Spirit. Same with us. For us. Because we were born in the Spirit. We need to have one language. One confession. To be in agreement with God and with one another. Agreement is submission to the Lord as one Spirit in Him. Ito yung pagpapasakop natin sa Panginoon. Bilang isang Espiritu. Hindi tayo ibang Espiritu. Kundi isang Espiritu lamang. Yun yung sinasabi ng agreement, pakikipagkasundo. Sa ating text, makikita natin, the Lord Jesus intentionally says on earth, if two of you agree on earth, because agreement in prayer is about enforcing heaven's will. Ang pagkakaisa sa panalangin, ang pagkakasundo sa pananalangin, kapag nagkakaroon ng pagkakasundo ang bawat sa atin sa panalangin, nagkaroon tayo ng agreement, there is a power of agreement, then there is an enforcement. God enforced His will on the human alignment on earth. It is on earth. It echoes what Jesus said in Matthew 6 verse 9, saying, Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done. Where? On earth. Ang paghahari ng Diyos na hayag, ang kalooban ng Diyos na hayag, saan? Sa mundo, kapag ka mayroong agreement. May pagkakasundo. May pagkakaisa. When we agree on earth, we align ourselves with what heaven has already willed. Kapag nagkaisa tayo, nagkasundo tayo sa panalangin natin, nabibuild up yung spiritual authority sa buhay natin, hinahayag ng Diyos yung kanyang authority, we become conduits of divine authority. Nagiging daluyan tayo ng banal na authority ng Diyos sa buhay natin. Are you with me? Nagkakaintindihan po ba tayo? Merong authority sa buhay natin. May kapangyarihan kapag mayroong power of agreement. When the Lord Jesus said anything, again I say to you, if two of you agree on earth about anything they ask, when Jesus said the word anything they ask, it means within God's will and authority. Kaya hindi dahil nagkakaisa, lahat ng panalangin diringgin. It should be in the boundary and authority of God's will. Sa kalooban ng Panginoon. You see, the word anything must be understood within biblical boundaries. Anything means anything consistent with the Word of God. That's why when you pray, use the Word of God. Be in agreement with the Word of God. When you have that prayer partner praying together, be in agreement with the Word of God. Tell God about His Word. Tell God about His promises. Anything means anything authorized by Christ. Yun yung word na anything. Hindi pa pwedeng kapag kahit ano pala pwedeng hingin kay Lord. It should be in His will, in His divine authority, in His word. It should be authorized by Christ. Anything means that advances God's kingdom purposes.
yung inihingi natin, pakikinggan ng Diyos. Because we're praying for the advancement of His kingdom. We're praying for the advancement of His word, of His will. You see, agreement empowers prayer when it is aligned with God's will. Kaya kapag ka nagpipray tayo, nakikipagkaisa ka sa panalangin, it should be according to His will. 1 John chapter 5 verse 14 says, "Now this is the confidence," ito ang ating pagkakatiwala, na meron tayo sa Kanya, that if we ask anything, na kung tayo man ay humingi ng kahit ano na ayon sa Kanyang kalooban, kahit ano na nakapaloob sa Kanyang kalooban, kahit ano, para sa iyong paglago, para sa iyong pagsulong, kahit ano, para sa iyong pagunlad, kahit ano, in connection with the Word of God, with His promises, then He hears us. Amen? That is a promise. Pakisabi sa katabi mo, pakikinggan ka ng Diyos. Diringin ka ng Diyos. Ang tenga ng Diyos nasa iyo. Hindi ibabaliwala ng Diyos ang iyong panalangin. Kaya minsan mapapansin nyo, may mga panalangin na para bang nandun lang sa kisame, babagsak na. Walang assurance, walang katiyakan. Why? Walang spiritual authority. So the power of agreement builds spiritual authority. Kapag ka mayroong agreement, mayroong alignment ng puso, pagkakaisa ng kaisipan, ng pananampalataya, mayroong pagtugon ng Diyos, sumasagot ang Panginoon. Amen? Pangalawa, the power of agreement unlocks heaven's response. Ang kapangyarihan ng pakikipagkasundo, ito po ay nagbubukas ng langit. Naghahayag ng pagtugon ng tatay natin sa langit. Na ang tatay natin sa langit sumasagot kapag mayroong pagkakaisa, mayroong kapangyarihan ng pagkakasundo. Matthew 18 verse 19, it says, Jesus said, "Again, I say to you, if two of you agree on earth about anything they ask," it says, take note of that word, "it will be done for them by my Father in heaven." Can we give Him that praise? Bukas ang langit sa pagkakaisa. Pagka nagkakaisa tayo sa kalooban ng Diyos, nagkakasundo tayo sa purpose ng Diyos sa ating buhay, bukas ang langit sa iyo. Pero kapag ginagawa mo on your own way, on your own will, on your own purpose, sarili mo, it will not prosper. Maybe, saglit lang, just a glimpse, pero hindi pang matagalan. Iba yung buhay mo, naka-align kay Lord. Iba yung kapartner mo si Lord sa buhay mo, kapartner mo si Lord sa pamilya mo, kapartner mo si Lord sa business mo. Ino-honor mo si Lord. You are aligned with Him. You are in harmonious relationship with Him. Then, it says, it will be done. Pakisakabi sa katabi mo, mangyayari sa'yo. Mangyayari. Kasi, tell you honestly mga kapatid, hindi masaya ang Diyos na makita niyang anak niya may sakit. Hindi masaya si Lord. Kahit ikaw magulang ka, hindi ka masaya na ang anak mo may sakit. Hindi ka masaya na ang anak mo ay sumusuway saya. Hindi ka masaya. Then you will wait na iayos niya yung kanyang sarili. And God is waiting for us to align ourselves to Him and to be in partnership with one another and to be in agreement with one another, praying for something, praying for your needs. Because God hears prayers. Amen? Ang Diyos nakikinig sa panalangin. Pinakikinggan niya, sinasagot niya. You see, this phrase reveals that God responds to prayer that is aligned, united, and submitted to His authority. Kapag tayo po ay nasa agreement within Christ's will and authority,
Heaven authorizes and executes what we prayed for. Ino-authorize. Pag sinabing ino-authorize, binibigyan ng karapatan. Sinasagot. This reflects the kingdom pattern. First, alignment on earth. Pag-ayon sa mundo sa atin. And then authorization in heaven. And then manifestation. This is it. This is the kingdom pattern. The kingdom principle. That when we are together in symphony, in harmony, in alignment on earth, in this power of agreement, there is an authorization in heaven. At kapag inauthorize ni Lord, sinabi ni Lord, ng Father, ng Ama, mangyari, it will be done. There is a manifestation. May kapahayagan, may katugunan, may kasagutan, may kagalingan. Amen? May katugunan sa lahat ng pangangailangan sa gitna ng kalooban ng Diyos. Kaya ang Diyos nagpapagaling. Ang Diyos gumagawa ng himala. Hindi siya tumitigil sa paggawa ng himala. Tumitigil lamang ang himala kapag tumigil tayo na magkaisa, magkasundo, na humingi sa Kanya. Kaya ako, mga kapatid, hindi ako tumitigil. This is my focus. When we agree in prayer, we are operating in heavenly authority. Tandaan natin, mga kapatid, kapag nagkakaisa tayo sa panalangin, inahayag natin yung authority ng langit sa atin. Hindi lilimitahan ng Diyos ang pagkilos niya sa isang tao. He responds to unified faith aligned with His will. Tumutugon ang Diyos sa sama-samang pananampalataya, sama-sama niyang panalangin na naka-align sa Kanyang kalooban. Kaya kapag nagkakaisa, nagkakasundo, think about this. Is it God's will? Kalooban ba ito ng Panginoon? Kasi pagkalooban ng Panginoon, you have the confidence. May pagkakatiwala ka na yung panalangin mo ay diringgin ng Panginoon at ang Diyos ay sumasagot. Purihin ang Panginoon. That's why prayer and fasting, corporate prayer, intercession teams, and partnerships in ministries are powerful. Why? Because God released multiplied spiritual force. Nire-release ng Panginoon yung makapangyarihang pagkilos. Nire-release ng Panginoon yan. When we come together in faithful agreement, ang langit sumasagot. Ang tatay natin nakatingin. Ang ama natin sa langit nakatingin sa atin. That's why we hallow His name. We pray to His name in the name of Jesus. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Pakabanalin ang iyong pangalan. Sambahin ang iyong pangalan. Mahayag sa amin ang iyong paghahari, ang iyong kalooban. Sa aming buhay, sa atin, kung papaano sa langit. As, take note of the word, as it is in heaven. Kung ano nangyayari sa langit. Ano nangyayari sa langit? Sa langit punong-puno ng kagalakan. Sa langit punong-puno ng kapayapaan. Sa langit punong-puno ng kagalingan. Na ikaw ay maging extension ng langit. Maging extension ka ng pagpapala ng Panginoon. This is not human manipulation. It is spiritual law in action. Unity releases authority. Yung authority ng Panginoon nahayag sa atin. Meron akong kakilalang church, yung pastor, tsaka yung kanyang elders, nagkaisa sila sa panalangin, nagkasundo sila. Bakit? Kasi merong matinding pangangailangan yung church. Matatanggal na sila sa kanilang building. Wala silang mapupuntahan. And they prayed together. They agreed in prayer. They quoted Matthew 18, verse 19.
They pray together. Within the authority and the boundary of God's will. Kasi yung church ay ilaw sa lugar na yon. Pagpapala yung church sa lugar na yon. Kaya lang, naubusan sila ng fund. Wala na silang pambayad. Alam niyo, when they prayed together in agreement, after 1 week, may nagpadala ng pera sa kanila. Hindi nila alam kung saan galing. Ito ay galing sa Diyos. Dito rin sa church na to. The reason why we stay together in this church, because of the power of agreement. Wala tayong supporter na galing sa ibang bansa. Ang supporter natin si Lord. At yung ating sama-samang pagbibigay, ito'y nagiging pagpapala. You see, agreement unlock heaven's response. Merong himala. Pakisabi sa katabi mo, may himala. May pagkilos ng Diyos. If two of you agree, kaya dapat meron kang ka-agree. Meron kang prayer partner. Meron kang kasama sa panalangin. That's why, in this church, we continuously pray in agreement. Meron tayong fasting and prayer. See, this coming February 2, for tomorrow, bukas, Monday, Tuesday, Wednesday, magkakaroon tayo ng 3 days prayer and fasting. And the objective of this prayer and fasting is revival. I'm hungry for revival. I'm hungry for the move of God. I want to see people being saved, healed, delivered, and empowered by the Holy Spirit. Gusto kong makakita ng mga taong na bagong buhay, pinagaling ng Panginoon. And that's why I keep on praying and praying and praying and be in agreement in prayer. We will pray in agreement and expect the Holy Spirit to move mightily. Kailangan natin ito, mga kapatid. Kailangan natin ito. That's why we're still alive. Binigyan pa ako ni Lord ng buhay. That's why we cross over from 2025 to 2026. Bakit? Kasi may gagawin si Lord sa year 2026. Sa buhay mo, sa pamilya mo. Amen. May gagawin si Lord sa iyo. Kailangan lang maintindihan mo yung kapangyarihan ng pakikipagkaisa. Makipagkaisa ka sa Diyos, makipagkaisa ka sa bawat isa. Find a prayer partner. Pray together. Because the power of agreement builds spiritual authority. The power of agreement unlocks heaven's response. Unlocks the provision, the miracles, and the power of God. And third, the power of agreement brings Christ's presence. Ito yung pinakamahalaga. Yung presence ni Lord. Kaya nga nilagay natin dito yung pangalan ni Lord, Yahweh. Y-H-W-H. Yod-Hey. Wav-Hey. Bakit? Kasi kung saan naroroon ang pangalan ng Panginoon, naroroon ang presence niya. When we are in agreement, when we are gathered in His name, Jesus said in Matthew 18 verse 20, He said, for where 2 or 3 are gathered together in my name, in the name of the Lord, in the name of Yahweh, in the name of Yeshua, our Yesu, He said, I am. Ako nga, I am. I am there in the midst of them. Amen. Do you believe that? Naniniwala ba kayo, mga kapatid? That's why we need 2 or 3. But actually, the numbers, yung numero, binanggit lang yon. But ang mahalaga yung agreement. The Lord Jesus said, because they are gathered together in my name, I am there in the midst of them.
Here we see the presence of Christ enforces the power of agreement. Ini-enforce ng presence ni Lord yung kapangyarihan ng pagkakasundo. Kapag merong agreement, may pagkakaisa, may pagkakasundo, yung presence ni Lord nando doon. That's why in Genesis 11, na nagkaisa sila. Mali nga lamang yung motibo nila, mali nga lamang yung kanilang layunin, but the presence of God was with them. And God confused their language. Binago ng Panginoon yung kanilang lingwahe. But the reality is this: when there is togetherness, when there is unity, when there is agreement, yung presence ni Lord nando doon. Amen? Yung presence ni Lord kasama natin. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. You see, agreement invites the manifestation of Christ's presence. That's why I felt the presence of God. And I love the presence of God. Why? Because I love unity. I love agreement. Agreement invites God's presence because unity reflects the heart of God. Ang pagkakaisa ito ay nagre-reflect ng puso ng Diyos. Remember the Father, the Son, and the Holy Spirit. They are one. The Bible says in 1 John 5:7, there are three that bear records in heaven: the Father, the Son, and the Holy Spirit, and they are one. Yahweh and Yeshua is one. It is the heart of God. Unity reflects the heart of God. Agreement draws the presence of the Holy Spirit because unity reflects His nature. Remember in the book of Acts? They prayed together. In Acts chapter 1, they were in harmony, in praying together, waiting for the coming of the Holy Spirit. And in Acts chapter 2, and suddenly there came a sound from heaven, a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. And they were all filled with the Holy Spirit. When the Holy Spirit came to them, 2,000 years ago, hindi pa umakyat ang Holy Spirit sa langit. The Holy Spirit is still with us. The Holy Spirit is with us. Akit lang ang Holy Spirit sa langit. Sa karya ng Diyos, kasama tayo sa rapture. But the Holy Spirit is in this place. That's why we need to acknowledge His presence, to commune with the Holy Spirit, to be in agreement, because agreement draws the presence of the Holy Spirit. Ang pagkakaisa, ang pagkakasundo, ito ang nag-aanyaya sa presensya ng Panginoon. Pero ang pagkakahiwalay, ang division, ang pag-aaway-away, ay nag-aanyaya sa masamang espiritu. Ano ang gusto ninyo? Mabuting espiritu o masamang espiritu? Mabuting espiritu. Kaya ako lahat ng umaway sa akin, lahat ng masama, na nagsalita sa akin ng masama, binless ko sila. Hindi ako nagsalita ng masama sa kanila. Because I love God. I love the presence of God. I don't want the evil spirit. Ayoko ng argumento. Ayoko ng pagtatalo. Kaya pag may pagtatalo na, tumatahimik na ako. Because kapag mayroong pagtatalo, mayroong argumento, inaanyayahan nila ang masamang espiritu sa kanilang buhay. Kapag ang mag-asawa lagi nag-argue, nagtatalo, mag-ingat kayo. Dahil pumapasok ang masamang espiritu, hindi ninyo alam. Kapag sa pamilya, may pagmamataasan, may hindi pagkakasundo, kumikilos ang masamang espiritu. That's why we need, and you need, to find somebody to be your prayer partner.
Find somebody. Mamaya sa teaching session natin, may continuity ito. No? You need to find somebody. Kailangan meron kang ka-agree. Meron kang prayer partner. Somebody who will pray for you. Somebody who will lift you up. Kaya kasi Moses, meron siyang Aaron. Meron siyang Hur na nagtataas ng kanyang kamay. At purihin ng Panginoon, may mga pastor tayo rito na lagi nagpipray sa akin. Nagpipray sa inyo. Nagpipray sa bawat isa sa atin. Can we give God that praise? Purihin ng Panginoon. Purihin ng Diyos dahil may nagpipray sa bawat isa sa atin. I need somebody to pray for you, to be in agreement. Kasi pagka merong agreement ng panalangin, merong transformation ng atmosphere. Yung presence ng Diyos na hayag. Christ's presence brings peace, clarity, and power. Yun yung presence ni Lord. Yung presence ni Lord nagtatransform ng atmosphere. Hindi lamang ng ugali, kundi ng atmosphere. Wherever believers unite in prayer, the atmosphere changes. Kaya dito pagka nagkakaroon ng prayer and fasting, ang ganda ng atmosphere. When we pray together, ang ganda ng atmosphere. Yung problema nawawala. Tinutugon ng Panginoon. Yung burden, yung kabigatan, gumagaan. Merong kapangyarihan ng himala. Divine alignment and partnership with God ensure that His presence is not just symbolic. The presence of God is not just symbolic. It is active. When agreement is present, take note of this mga kapatid. Christ manifests His presence. Inahayag ng Panginoong Isus ang kanyang presensya. Covenant peace is released. Kapag ang presensya ni Lord nasa iyo, may kapayapaan. Kapag ang presensya ni Lord nasa pamilya, payapa ang pamilya. There is a covenant peace that is being released. There's covenant power that is being activated when the presence of God, when the presence of Christ is with us. There is a covenant direction. Covenant direction becomes clear because of the presence of God. You see, the power of agreement attracts divine visitation. Ang kapangyarihan ng pagkakaisa, ng pagkakasundo, nag-a-attract ng pagbisita, ng paghahayag ng presence ng Panginoon. Mga kapatid, tayo po ay nasa panahong itinakda ng Diyos. And God wants you to be aligned with Him, to be in partnership with Him, to be in this power of agreement. The power of agreement is not just a suggestion, it is a divine principle na dapat ito ay ginagawa. That's why Jesus said, again, I say to you. Make it personal in your life. Matthew 18 verse 19 to 20 reveals that agreement builds spiritual authority. Pangalawa, the Father responds in heaven to unified prayer. And third, God's presence is released when we gather in agreement. Mga kapatid, we will declare this together. In the name of Jesus, I decree and declare that from this day forward, I will walk, we will walk in unity and agreement with God's purposes. For I believe, we believe that where two or three of us aligned in faith and prayer, heaven will respond. God's presence will manifest in my life, my family, my ministry, and our finances. I release the power of agreement over every situation. Miracles, breakthroughs, and divine connections I release to me. They are released to me and to my family and to this church now in Jesus' mighty name. Amen.